Yung bagyo, yung alis, yung makatapos. So Rhea, sa ngayon ay umuulan pa rin dito sa Ilagan, Isabela. Nakatanggap tayo ng text message mula sa Provincial Social Welfare and Development Officer na si Lucila Ambatali, pati na rin mula sa Information Officer 3 ng Isabela na si Alvin Paras, na sa mga oras na ito ay wala pa namang mga binabahang lugar dito sa Isabela at wala pa rin sa pilitang inililikas ang lokal na pamahalaan dito. Rhea? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez, nagulat live mula sa Isabela. Tubig sa Manggahan Floodway mabilis tumaas dahil barado po ng putik at basura. Kaya naman peligro ang dulot nito sa mga residenteng malapit dito na tuwing may bagyo o malakas ang ulan. Darito ang report ni Chino Gaston. Isa sa mga tiyak na maapektuhan tuwing bagyo ang mga katulad ni Aling Teodora. Dito kasi siya nakatira malapit sa Manggahan Floodway kung saan dumadaan ang tubig mula sa Marikina, Antipolo, San Mateo, Pasig at ilang bahagi ng Quezon City. Nang bago pa raw ang floodway, bihira ito kung umapaw. Pero ngayon, napakabilis tumaas ang tubig dito. Meron balita nga nalaman namin na paghahandaan kasi may doon part 2 daw ng Ondoy. Nasabi namin baka hindi naman daw masyadong gayang ng dati. Kailangan likas-likas din naman maghahanda. Mayroon naman din po doon mga barangay talod na may paglilikasan sa taas, sa highway. Ang pagbaba ng putik o yung erosion mula sa mga bundok ang sanhi ng pagbabara sa mga lagusan ng tubig gaya ng Manggahan Floodway. Bukod sa putik, malaki ang problema sa basura sa pagbara sa floodway. Sa unang tingin, wala ka gaanong mapapansin sa tanim na kung tawagin ay water lily. Pero kapag kumapal na at dumami ang tubo nito, gaya ng nangyayari dito sa Manggahan Floodway, maaring isa ito sa mga rason kung bakit bumabara ang mga lagusan ng tubig mula sa ibang bahagi ng Metro Manila kapag malakas ang buhos ng ulan. Sa sobrang dami ng mga water lily dito sa Manggahan Floodway, ginagawa na itong playground ng mga bata. Sa Taytay Rizal, dati ng problema ang pagbaha kaya halos walang patid ang dredging at desiltation ng mga estero. Dahil sa bawat buhos ng ulan dito, dala pababa ang makapal na putik mula sa kalbong bulubundukin ng Rizal. Pagka po talagang malaki ang volume ng tubig, talagang baba at babaha po. Ang ginagawa lang po namin is yung ma-minimize at saka po yung mapabilis yung wala ng tubig pag tigil ng ulan. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Samantala, tumaas po ang presyo ng isda sa ilang pamilihan dahil sa bagyong Chedeng. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin live dito sa studio si Agriculture Secretary Proceso Alcala. Secretary Alcala, good morning po. Magandang umaga po, Ma'am Rhea. Alright, Secretary, sa Mega Q-Mart, ang balita ho namin, tumaas ng hanggang 30 pesos. Ang presyo ng isda, tulad na lang po ng besugo at alumahan. Makatwiran po ba itong pagtataas, Secretary? Alam niyo po kasi law of supply and demand dahil ngayon po ilang araw na po na hindi nakakalabas sa karagatan ng atin pong mga mangingisda. Kaya po ito ay tumaas. Ngunit dahil sa nakalampas na po ito dito sa southern part of the Philippines, may lalabas na po siguro mamayang gabi at asahan nyo po na in 1 to 2 days, bababa na po at babalik ito sa normal. May iba pa hubang mga klase ng isda na tumaas din ho, Secretary? Actually po, kasi itong mga, the best kasing sagot dito is yung mga bangos na dapat po siyang, at saka tilapia na siyang dapat mag-neutralize. Pero siyempre po, kung nakikita rin po ng mga may palaisdaan na medyo mataas po yung presyo ng ibang isda, hindi rin po nila agad ito ibababa ang presyo. Pero sa loob po siguro ng maximum of 2 to 3 days, back to normal po ito. Back to normal ho. Opo. Alright, bukod po sa isda po natin, may nakikita ho ba tayong pagtataas din ng presyo, let's say sa gulay, baboy, baka at manok? Wala naman po dahil balansyado po ang supply ng ating mga baboy, tsaka po even yung pong gulay. Last week lang po ako po ay nasa Nueva Vizcaya at kita ko po doon yung magagandang alaga po nila ng mga upland vegetables. Ay napakaganda po, napakaayos po. Yung supply din ho natin ng bigas at presyohan nito, wala naman hong pagbabago? Wala po. Actually, yung pong ating supply ng bigas ay sufficiente po at within next month po ay mag-start na pong magpa-deliver. Dadating na po yung ating mga inangkat na bigas. Oho, dahil balita nga ho namin may mga nabubulok pa ho sa mga warehouses. Dati na hong problema.
Hindi na naman po na nabubulok. Pero, at saka this time po, minomonitor po natin na bago po ito masira, kung may kailangan pong aksyon na gawin ng NFA Council para i-decision ito, gagawin po natin. Actually, sa June 1st po, meron pong meeting ang NFA Council at i-discuss po namin yung pong problema doon sa mga matagal na, yung inabot po naming stocks ng bigas. Aha. So wala po tayong nakikitang, kumbaga, upcoming import na kailangan? Hindi na po. Hindi na po ho kailangan. Ano Opo, ho? opo. Alright, kamusta naman ho ang estado ng mga taniman natin sa bansa? Naapektuhan buho ba ito ng pagdating ng bagyong Chedeng, Secretary? Meron pong mga pailan-ilan pero very minimal po. Ako po yung nagpapasalamat dahil nung tumas po yung bagyo, yung pong mga ilang areas na na-spare doon sa mas mabilis na pagbaba ng tubig po doon sa southern part of the Philippines, may pag-asa pong makasave talaga. Alam niyo po, may mga areas po dyan na may isa-save pa Pero kung doon po muli dumaan ito, ay malamang po na hindi na po natin pakikinabangan. Alright, so Secretary, isda lang ang babantayan natin. Dahil sabi niyo, 2 to 3 days, babalik na sa normal ang presyo. Opo, at ako po ay magpapalabas ng mga tao para himukin po itong mga mayroon pong may-ari ng mga fish cages natin para magpalabas po muna ng kanilang mga, kung alanganin ba po yung mga isda para po maibsan po yung kakulangan. Kung meron pong mananamantala, saan ho sila pwede mag-report, Sec? Pwede po diretso po sa Kagawaran ng Agrikultura at pwede rin po naman sa DTI po. Alright, Secretary Alcala, maraming salamat po at magandang umaga. Magandang umaga. Agriculture Secretary Proceso Alcala. Sa ibang balita, isang kasalukuyang opisyal at isang dating board member ng GSIS ang sinampahan ng reklamong tax evasion ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Department of Justice. Yan ay matapos mapag-alamang hindi umano sila nagbayad ng milyon-milyong pisong halaga ng buwis sa loob ng ilang taon. Darito ang report ni Jam Sisante. We are supposed to submit this to Agosto nung nakaraang taon ng ungkatin ng Senado ang mga di umano'y nakalululang sahod, bonus at iba pang benepisyo ng mga opisyal ng Government-Owned and Controlled Corporations o GOCC. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, tabilang daw sa mga inimbestigahan noon sina GSIS Board Member Mario Ramirez at dating GSIS Board Member Esperanza Ocampo. At matapos ang 9 na buwan, sinampahan na sila ng BIR ng reklamong tax evasion. Si Ramirez may 9.37 million pesos na buwis pa raw na dapat bayaran dahil sa hindi raw paghahain ng annual income tax return mula 2008 hanggang 2010. Si Ocampo naman, 13.78 million pesos pa umano ang dapat bayaran dahil wala rin daw siyang instrumenteng ITR mula 2004 hanggang 2010. Wala pang reaksyon si Ramirez at Ocampo sa ngayon. Babala naman ng BIR. For those that we have not yet investigated, they still have time to amend the return and file the right taxes. We are looking at anyone that need to be looked into. Bigo namang makadalo muli sa preliminary investigation na hinaharap nilang tax evasion case si ang galing Pinoy Party List Representative Mikey Arroyo at asawang si Angela. Hanggang Hunyo 17 pa raw ang kanilang bakasyon sa Amerika. Sa hiling ng kanilang abogado ay binigyan sila ng extension hanggang Hunyo 27. Para sa unang balita, Jam Sisante reporting. Ilang larawan na nagpapakita umano ng pagbibigay ng VIP treatment sa pamilya Ampatuan ang ipinakita ni Maguindanao Governor Toto Mangudadato. Pero mariing pinabulaanan ng abogado ng mga akusado sa Maguindanao Massacre case na mayroong special treatment na natatanggap ang kanyang mga kliyente. Narito ang report ni Ian Cruz. Imbes na nasa selda, sa litratong ito ay makikita raw si Andalang Patuan Sr. na nasa ground floor ng Quezon City Jail Annex sa Campagundiwa, Taguig. Git ni Maguindanao Governor Toto Mangudadato, patunay raw ito na nabibigyan ng VIP treatment ang mga Ampatuan na suspect sa Maguindanao Massacre. May kuha rin sa ilang sasakyan na gamit umano napakaraming bisita ni Ampatuan na ayon kay Mangudadato ay di raw dapat pinapayagan. Hindi sinabi ni Mangudadato kung sino ang kumuha ng mga larawan at kung kailan ito kinuha. Marami pa tayong pasasabugin dito. Patikim lang to eh. Ayaw nila magano eh. Di video. Video. Anong ginagawa nila? Makikita natin doon. Ang mga ito raw ang dahilan kung bakit ipinagpipilitan ng kaanak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre na ma-inspeksyon ng selda ng mga Ampatuan para matiyak na wala ngang VIP treatment sa kanila. Pero ang gusto raw ng BJMP, isang abogado lang sa prosekusyon at depensa ang mag-inspeksyon. Secretary Robredo,
pwede ba ho, imbestigahan niyo po itong warden neto dahil sigurado po ang mga biktima na meron po siyang tinatago na naging dahilan ng kanyang hindi pagpayag na masilayan namin ng mga ampatuan dito sa Camp Bagong Diwa. Pero giit ng isa sa mga abogado ng mga ampatuan na si Attorney Gregorio Narvasa, walang espesyal na pagtrato sa kanilang mga kliyente. Bukod dito, ayaw na niya magkomento sa mga litrato na hindi pa raw niya nakita. Hindi rin natuloy ang inspeksyon ayon kay BJMP Director Rosendo Dial dahil hindi raw dumating ang ibang miyembro ng prosekusyon. Kung ganito rin lang naman ang sitwasyon na papalurin ka pa kung saan-saan at marami pang wag na. Yung prosecution lawyer pwedeng pumasok. Ilan sila? Actually, sabi niya 7 sila eh. So, 7 sila pa. Pwede silang 7 pumasok. Sabay-sabay, sir. Sabay-sabay para makita nila. Anytime yan, sir. Oh, anytime. Niyaya ko nga siya. If she can come back, mamaya alas 12, sabi ko. Ang warden naman ng QCGL Annex na si Chief Inspector Glenford Valdepeñas, hindi pa raw nakikita ang mga larawan. Handa raw siyang humarap sakaling magkaroon ng investigasyon. Minsan ang kriminasyon ng mga kaanak ng biktima ng Maguindanao Massacre kung nabibigyan ba ng VIP treatment ang mga ampatuan. Gaya ng magpapreskon ang pangunahing akusadong si Andal Ampatuan Jr. sa labas ng kanyang selda sa Camp Bagong Diwa, Abril noong nakaraang taon. Suot pa ang kulay dilaw na voter ID. Inihayag noon ni Andal Jr. na ang mga pambato ng Liberal Party ang sinusuportahang tandem ng kanilang angkan sa eleksyon sa kabila ng pagdistansya ng partido. Git noon ng BJMP, sumunod daw sa proseso ang mga ampatuan. Nag-request daw sila kung pwedeng magpa-interview, bagay na pinayagan ng BJMP dahil pwede naman daw itong gawin ng mga nakakulong. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. 2 taong gulang na batang babae sa China na iligtas matapos mawala ng ilang araw sa disyerto. At Lindsay Lohan, sinimula na ang kanyang house arrest kaugnay sa kasong pagnanakaw ng alahas. Pagpauli, tutok lang sa unang balita.